Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 10 milyong pisong pabuya, alok sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng puganteng si Apollo Kibuloy. Kaibigang si dating Pangulong Duterte, maaaring kasuhan sakaling inililihim ang pinagtataguan ng religious leader. Suspect na 2 dating pulis, hawak na ng PNP, kaugnay sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend. Motibo, away umano sa lupa. Di lang naman ako yung nasaktan. Senator Nancy Binay nagsampa ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Cayetano nagbantang bubuelta. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Pilipinas at Japan lumagda ng kasunduan para patatagin ang depensa at seguridad. Thank you so much always for your voice. WWE fighter John Cena inanunsyo na ang pagre-retiro. At sa ating balitang showbiz, beauty queens noon at ngayon nagsama-sama sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Mirna Esguerra ng Abra Province itinanghal na Binibining Pilipinas International. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nag-alok na ang mga otoridad ng 10 milyong piso bilang pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng Kingdom of Jesus Christ the Leader at puganteng si Apollo Kibuloy. Posible namang maharap sa kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapatunayan na may ideya nga ito sa kinaroroonan ng pugante. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Matapos ang ilang bigong paghahain ng warrant of arrest at panawagan na sumuko na sana si Apollo Kibuloy, nagpataw na ng pabuya ang mga otoridad sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pugante. 10 milyong piso ang nakahandang ibigay sakaling may nakaaalam sa pinagtataguan ngayon ni Kibuloy, habang tig-1 milyong pisong pabuya naman ang nakapataw sa 5 kapwa akusado. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semañez ay mga pugante. Sila ay pinag-ahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Ayon kay Abalos, nanggaling ang mismong pabuya sa mga taong nais ng tuldukan ng pagtatago ni Kibuloy, nang sa gayon ay mapanagot na ang mga ito sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ayon naman sa Philippine National Police, maaaring maharap sa kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapatunayan na inililihim talaga nito ang kinaroroonan ni Kibuloy. Kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor. Pero secret. Hamon naman ni Abalos. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warat, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Wala pa namang pahayag ang kampo ni Kibuloy at ni Duterte kaugnay dito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Posibleng maharap sa 2 counts of murder ang ngayon hawak na ng mga otoridad na sinasabing mga suspect sa pagpatay sa magkarelasyong sina beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang Israeli na nobyong si Yitzhak Cohen sa Capas, Tarlac. Kinumpirma rin ng otoridad ng dalawa sa mga salarin ay dating mga kabaro sa Philippine National Police. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. We are making this statement from the PNP and from the DLG na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. Iniharap na ng mga otoridad sa media ang dalawa sa mga suspect sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang Israeli na nobyong si Yitzhak Cohen. Ang dalawa sa mga salarin, mga dating pulis na natanggal sa serbisyo. Si Michael Giyang, siya po ay dating miyembro ng PNP pero siya ay na-dismiss sa service noong February 2020, AWOL. At ang pangalawa ay si Romel Aboso, dati rin miyembro ng Philippine National Police pero na-dismiss sa serbisyo noong 2019, again, AWOL. At merong isang sibilyan na nasa custody ngayon, ang pangalan ay Jeffrey Santos. June 22 nang ideklarang nawawala ang mga biktima na nagsabing may titignan lang na biniling lupa sa Capas, Tarlac. Pero nitong weekend, bangkay na lang nang matagpuan ang magkasintahan sa masukal na damuhan sa Barangay Armenia sa Tarlac. Pawang may tigalawang tama ng bala ang mga biktima habang natagpuan naman ang kanilang sasakyan sa Capas. Ang kumanta, ang mismong driver ng getaway car. Yes, kasama mismo siya ni Abuso. Siya ay nakonsensya, lumapit siya sa CIDG at lahat siya ng mga nangyari nung araw na yon. Nung nakita ko yung silver na sasakyan, bumaba po yung isang lalaki doon nang galing sa likod ng passenger seat. Nilipat po yung yung driver po nung silver sa may likod. Bumalik po yung driver na kasama ko sa may sasakyan. Pinababa po ako mga 2 minutes po muna. Tapos yun na po, pinadrive na sa akin yung sasakyan. Base sa paunang investigasyon, away sa lupa ang tinitingnang motibo sa likod ng krimen. Si Giyang ay may isanan lang lupa kay Geneva. At gusto nang bawiin ni Geneva ang lupa na kanyang isinanla kay Giyang. In the same manner, sinabi ni Giyang na may buyer din yung lupang sinanla niya. At ipapakilala nga niya kay Geneva itong si Abuso as buyer. From that point, nakita sila sa Barangay Armenia at binaril ng 2 pulis na ito, na dating pulis na to, ang magkasintahan. Sa ngayon, nailipat na sa Rizal Funeral Homes sa Pasay City ang mga labi ng 2 biktima habang inaasikaso naman ng kaanak ni Cohen na maiuwi sa Israel ang mga labi ng dayuhan. Thank you very much for all the help that you help us from all the law enforcement and also from the diplomatic part of the Philippines, the governor of Pampanga, the governor of Tarlac. In the next 2 days, may ipapile namin ang criminal complaint for 2 counts of murder against Giyang, Abuso, and other Jandos. Sa huli, umaasa ang mga naulilang pamilya na matutuntun rin ang 2 pang nakatakas na suspek. Kalaunan ay mapanagot sa batas ang lahat ng nasa likod ng krimen. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tumaas sa 2.11 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Mayo. Samantala, humihirit naman ang mga minimum wage earners sa Metro Manila na madaragdagan pa sana ang 35 pesos na arawang sahod na idadagdag simula July 17. Dahil hindi pa rin daw ito sasapat sa arawang gastusin. May balitang A to Z si Ace Cruz.
Ramdam ng third-year college student na si John ang hirap sa paghahanap ng trabaho para may pantustos sa pag-aaral. Bukod sa hindi pa nakakagraduate, malaki rin ang arawang gastos sa pag-aayos ng requirements. Pabalik-balik po yung mga may mga inuulit-ulit pa po na requirements, pupunta po dito, ganyan. Sa pinakabagong labor force report ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Mayo, tumaas sa 2.11 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, katumbas yan ng 4.1% unemployment rate kumpara sa 2.04 milyon noong Abril. Itinuturong dahilan ng PSA ang bawas sa employment sa mga sektor ng accommodation, food service, fishing, aquaculture at iba pa. Masasabi natin na hindi siya talaga statistically significant. Pero yung isang nagko-contribute dito ay yung pagtaas sa labor force participation. Ang mga may trabaho naman, kailangan pa rin mag-extra o sumideline pandagdag kita. So budget, mahirap talaga. Wala, lalo pag nangungupahan ka, walang kapos na kapos, tapos may estudyante ka pa. Noon na nang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Metro Manila ang 35 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin, simula Hulyo 17 ay magiging 645 pesos na ang daily minimum wage sa non-agriculture sector. Pero para sa 26 anyos na office staff na si Jim Lee, kung tutuusin niya, halos hindi ito mararamdaman. Kung sa meal naman po, kulang naman po talaga ngayon, lalo na't mataas po ang mga bilihin ngayon. Lalo na't 50 na po ang isang order ng food, wala pa po yung kanin. Depensa ng Wage Board, ibinatay nila ang desisyon sa inflation ng pagtaas ng presyo ng serbisyo at bilhin sa bansa. Pasok na rin nila ito sa poverty threshold na 452 pesos na siyang pinakamababang kita na maaring makasuporta sa isang pamilya. Tinitingnan din natin yung capacity to pay ng ating mga employers. In the National Capital Region, madami po ang MSMEs at ito ay mga service industry. Since 2022, nakapag-increase na rin po tayo ng 3 beses at in the amount of 108. Noong 2022, nag-increase tayo ng 33 at nung last year, we increased it to 40 at ngayon po ay ito nga pong 35 pesos. Noon na nang kinondena ng ilang labor groups ang anilay barya-barya umento sa sahod, pero tiniyak ng Wage Board na bukas sila sakali may gustong mapila sa desisyon. Hanggang July 11, at least 10 days from the start of the publication, which is last July 1, may pagkakataon pa po kung sino man ang gusto mag-apila sa aming 35 peso minimum wage increase, pwede pa po, sila po ay pwede mag-apply sa NWPC. Tiniyak naman ng National Economic Development Authority o NEDA na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para manghikayat ng karagdagang investment sa bansa na kalaunay magbibigay daan para sa iba pang employment opportunities. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A2Z, kasama ba kayo dito? 4 sa bawat 10 Pilipino o 44% ang naniniwala na giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ito ay base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations na isinagawa noong March 21 hanggang 25 sa 1,500 na katao sa buong bansa. Nasa 7% naman ang nagsasabing lalo pang lalala ang kanilang sitwasyon, habang 6% ang walang reaksyon. Gayunpaman, higit na mas mababa pa rin ito ng 2 puntos kumpara sa net personal optimism na naitala noong December 2023. Ayaw papigil, tuloy-tuloy na nga talaga ang panibago na namang taas sa presyo sa produktong petrolyo na magiging epektibo simula po yan sa araw ng Martes. Sa inilabas na presyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 1 peso at 60 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 60 centavos naman ang magiging taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang aabot naman sa 65 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel. Ito na po ang ika-4 na sunod na linggong oil price hike sa bansa. Matapos magkasagutan na nauwi sa pag-walkout ni Senator Nancy Binay nung isang linggo, naghain na ng formal na ethics complaint ang senadora laban kay Senator Alan Peter Cayetano.
Si Cayetano naman, nagbanta ng counter-complaint laban kay Binay. Sabay paalala, dapat ibalik ang usapan sa isyu ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa konstruksyon ng new Senate building. Hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Formal nang inirereklamo ni Senator Nancy Binay ang kasamahang si Senator Alan Peter Cayetano sa Ethics Committee ng mataas na kapulungan. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Matapos ang sagutan ng dalawa sa pagdinig, hinggil sa umano'y anomalya sa budget ng bilyong-bilyong pisong new Senate building na itinatayo sa Taguig City. Sa kanyang 15 pahinang complaint, inirereklamo ni Binay ang anyay paninirang puri at mga akusasyon laban sa kanya. Doon sa ginawa niyang name calling, kayo, yung members of media na meron siyang allegations na finifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during that period. Even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Doon may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Umaasa ang senadora sa patas na pagdinig sa kanyang reklamo at karampatang parusa kay Cayetano. Buwelta naman ni Cayetano sa hiwalay na presscon ngayong araw. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Pwede rin niyang ireklamo ang anyay panggugulo ni Binay sa hearing. Hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka. Pero ayon kay Cayetano, mas gusto na lamang niyang mag-focus sa issue. Senator Nancy, linawin na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So wala pa kaming tinuturo dito. So hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react. Sa kabila ng alitan, ayon kay Binay, bukas naman siya sa anumang posibilidad sakaling magbigay ng sinserong public apology si Cayetano. Habang si Cayetano, welcome rin na padaluhin si Binay sa susunod na hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Nag-ugat ang issue ng ipareview ng bagong Senate President Francis Cheese Escudero ang new Senate Building Project matapos umanong lumobo ang budget mula sa 8.9 billion pesos sa 23 billion pesos. At ayon sa Department of Public Works and Highways, maaantala pa ng 2 taon ang pagtatapos ng proyekto. Sa iba pang balita, humigit sa 3,000 estudyante mula sa iba't ibang rehiyon ang kasalukuyang kalahok ng National Schools Press Conference o NSPC sa Karkar, Cebu. Layon nito na mapahalagahan palalo ang pamamahayag gamit ang iba't ibang pamamaraan ngayon at mahasa pa ang mga estudyante sa mga journalistic competence tulad ng pagsusulat. Maliban rito, isasagawa rin sa probinsya ng Cebu ang iba pang kompetisyon tulad ng National Festival of Talents, National Learning Convergence, Palarong Pambansa at ang national launching at kick-off ng Brigada Eskwela. Nagpaalala naman si Vice President at dating or resigned Education Secretary Sara Duterte sa mga student journalists para maisabuhay umano ang tunay na ginagampanan ng journalism sa lipunan. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. You have made us Filipinos proud. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsubok ng Gilas Pilipinas na manaig sa FIBA Olympic Qualifying Tournament para makakuha sana ng tiket pa Paris Olympics. Git ng Pangulo, may tuturing pa rin na makasaysayan ang naunang pagkapanalo ng Gilas kontra World number 6 na Latvia. Gayunpaman, hindi pinalad ang Gilas sa laban kontra Georgia at Brazil sa ginanap na semis nitong nakaraang linggo. Still, congratulations sa Gilas! Puso, laban lang!
Abangan sa aming pagbabalik, Pilipinas at Japan lumagda na sa Reciprocal Access Agreement. Pwersa ng kasundaluhan ng dalawang bansa, asahang palalakasin pa. At 16-time World Wrestling Entertainment Champion John Cena, inanunsyo na ang pagre-retiro. Ang may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Lumagda na ang Pilipinas at Japan ngayong Lunes sa tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA, kung saan inaasahan na sasailalim ang mga sundalo sa matitinding pagsasanay para mas mapalakas pa ang kooperasyon at depensa ng dalawang bansa. Malaking tulong naman daw ito ayon sa Armed Forces of the Philippines dahil mas mapapaunlad ang kanilang kasanayan habang pinaiigting ang depensa at seguridad sa rehiyon. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Mas malakas. Yan ang inaasahan ngayon sa depensa ng Pilipinas at Japan matapos formal na lumagda ngayong Lunes ang dalawang bansa sa Reciprocal Access Agreement o RAA na bahagi ng 2+2 bilateral agreement. Nilagdaan ito ni Defense Secretary Gibo Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko habang isinasagawa ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We look forward now the RAA and other agreements are representations of trust. Now we look forward to more confidence-building measures between the Japanese Self-Defense Forces and the Armed Forces of the Philippines and both our departments. Beyond our bilateral relations, Japan is also keen to deepen trilateral and quadrilateral ties, such as Japan, the Philippines, United States, or Japan, the Philippines, United States, and Australia. Sa pamamagitan ng RAA, sasailalim ang mga sundalong Pilipino sa Joint Combat Training kasama ang mga hukbong sandatahan ng Japan para mas mapalakas pa ang depensa at kooperasyon ng dalawa. To make sure that our region is respects the rule of international law, we work hand in hand in creating a global architecture which will ensure sustainable peace and stability, particularly in our area. Ito na ang magsisilbing kauna-unahang kasunduang binuo ng Japan sa buong Asya. Sakaling i-ratify na ito ng lehislatura ng dalawang bansa. In the context of boosting economic security as well as pursuing maritime cooperation. We will also have the opportunity to exchange views on issues such as the South China Sea, the East China Sea, and the Korean Peninsula. Samantala, malaking tulong naman daw ito ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yung RAA will give us closer ties with military to military, no? And of course, we'll be able to hold joint exercises, no? Military exercises, the same as what we have in the VFA. So, ang gusto kasi natin mangyari dito, to strengthen our defense posture, kailangan makita natin how do we work hand in hand. Hopefully, it will lead to this, no? So, yan nga yung mga activities that we welcome in the Armed Forces of the Philippines para, syempre, lumawak din yung skill sets ng ating mga kasundaluhan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hinatak ang humigit sa 15 sasakyan sa isinagawang clearing operation ng MMDA sa Merville, Parañaque City ngayong Lunes. Ayon sa ahensya, critical daw kasi ang West Service Road para sa mga motoristang pumapasok ng Parañaque at nagtutungo sa mga karatig na lugar. Hindi raw ito ang una nilang clearing operation sa lugar dahil pabalik-balik lang umano ang mga iligal na nagpa-parking dito. Abot man sa 1,000 piso ang penalty sa mga sasakyan nakapark sa kalsada at agad tinanggal ito. Habang 2,000 piso naman ang penalty sa mga sasakyang hindi agad tinanggal, liban pa sa towing service patungo sa impounding services sa Tumana, Marikina City. Tiniyak naman ng MMDA na patuloy nilang tututukan ito para maiwasan ang mga illegal parking sa mga pangunahing kalsada. Nagpadala ng liham ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nagsasabing
Hindi raw ito makakadalo sa susunod na pagdinig dahil sa umano'y trauma na idinudulot ng hearing. Gayunpaman, ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang naman ang alkalde ang na-trauma sa issue, kundi ang mga biktima ng human trafficking at mga empleyado na pilit pinagtatrabaho sa Pogo. Sa liham naman na may petsang July 4, inabisuhan ni retired Lieutenant General Roberto Angcan ng Senate's Office of the Sergeant at Arms si Senator Ontiveros na hindi na ihatid ang ibinabang subpoena kina Mayor Go, maging sa mga kapatid nito na sina Sheila Leal Go, Wesley Leal Go at amang si Gian Zhang Guo dahil wala raw ito sa farm. Sinabi naman ni Ontiveros na mag-i-issue na ng arrest order ang Senado sakaling hindi uli makadalo si Go sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women sa Miyerkules, July 10. Kaugnay niyan, ipinagutos naman ni COMELEC Chairman George Garcia na bumuo na ng fact-finding committee para imbestigahan ang naging kandidatura ni Go noong 2022 elections. Layo nitong malaman kung may anomalya at pagmimisrepresenta na ginawa ang alkalde kasabay ng kanyang pagtakbo sa posisyon. Tiniyak ng gobyerno ng South Korea na walang ipapataw na kaparusahan sa libo-libong doktor na nagkasanang kilos protesta na humihingi ng reforma sa medical training sa nasabing bansa. Paraan ito ng SOCOR government para mahikayat ang mga doktor na bumalik na sa trabaho dahil apektado na ang operasyon sa maraming mga ospital. Matatandaang nasa 12,000 doktor ang nagprotesta simula noong Pebrero dahil sa pagtaas ng medical school admissions. Giyit ng mga doktor, sisirain umano ng reforma ang kalidad ng kanilang serbisyo. You Can't See Me. Yan ang katagang pinasikat ni 16-time World Wrestling Entertainment Champ na si John Cena tuwing humaharap sa laban sa professional wrestling. Excuse me. Pero sa muling pagharap ni Cena sa isang wrestling event sa Canada nitong weekend, inanunsyo na niya ang kanyang pagre-retiro matapos ang halos 2 dekada sa naturang sports. Pero bago tuluyang maging You Won't See Me ng fans, sasabak pa si Cena sa 2025 para sa huling at ikabuong aksyon sa Royal Rumble Elimination Chamber at WrestleMania. Nagpasalamat naman si Cena sa hindi matatawarang suporta ng marami sa kanyang karera. Thank you so much always for your voice because it's really loud and your honesty because it's beautifully brutal. Susunod ang bonggang selebrasyon ng 60th Binibining Pilipinas sa Araneta Coliseum. Panoorin, Binibini mula Abra, kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nagningning ang buong Araneta Coliseum sa tila makasaysayang pagsasama-sama ng mga naggagandahang Binibini Beauty Queens, past and present, para sa 60th Binibining Pilipinas Grand Coronation Night nitong weekend lang. Nagpasiklaban naman ang 40 kandidata. Sino kaya ang nag-stand out sa pasarela at Q&A at kinoronahang Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe? Alamin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Once a Binibini, always a Binibini. Makasaysayan nga kung ituturing ang pagsasama-sama ng mga nakaraan at kasalukuyang beauty queens na mas lalong nagpatingkad ng gabi sa pagdiriwang ng 60th Binibining Pilipinas Grand Coronation Night nitong Linggo, July 7 sa Araneta Coliseum. Big time ang mala-reunion na peg. Ramdam ang init at ningning, lalo na nang ipakilala ang mga Pilipinang nag-uwi ng titulo at korona sa bansa. Kabilang riyan ang Miss Universe winners na sina Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss Universe 1973 Margie Moran, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Miss Universe 2018 Catriona Gray.
Ipinakilala rin ng mga nagwagi sa Miss International tulad din ng Miss International 1970 Aurora P1, Miss International 1979 Melanie Marquez, Miss International 2005 Precious Lara Kigaman, Miss International 2013 Bea Rose Santiago at Miss International 2016 Kylie Versosa. Star-studded din ng mga guest at host tulad ng P-pop group na SB19, Martin Rivera at Mr. Pure Energy Gary V. Energy kung energy naman ang Binibining Pilipinas sa powerful hosting ni Catriona Gray, Kylie Versosa, Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordovez, Miss Universe 2014 Top 10 MJ Lastimosa at Miss World 1993 second runner-up Rufa Gutierrez. Pero mas lalong naging mainit ang anibersaryo sa pasiklaban ng 40 kandidata. Kanya-kanya silang pasiklab sa pasarela, suot ang pink with diamond swimsuit. Habang nagniningning din ang gabi ng irampa na nila ang kanilang evening gown. Matapos piliin ang top 15, nagpagalingan naman sila sa matinding Q&A portion. Pero standout si Binibini! Number 40! Humako din siya ng special awards gaya ng Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Best in National Costume at marami pang iba. Runner-up naman sina Crystal Jean de la Cruz ng Zambales at Trisha Martinez ng Pila, Laguna. Si Mirna Esguerra ang susunod na lalaban at magiging pambato ng Pilipinas next year sa 63rd Miss International Pageant. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, marami pa rin ang hindi pa nakaka-get over sa katatapos lang na pageant na Binibining Pilipinas 2024. Gaya na lang ng isang grupo ng kumakain sa isang fast food chain na tila idinaan rin sa pageant ang pagtawag sa order na hinihintay. Panoorin. Contestant number 22. Congratulations! Advance ka na sa next round! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang journalist at political philosopher na si William Godwin. Sabi niya, ang katarungan ay ang kabuuan ng lahat ng tungkuling moral. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!